They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. I'm happy to see that the reaction throughout the country is favorable. I have received hundreds and hundreds of telegrams from all corners of the Philippines. Kung babalikan natin ang nakaraan, ang Pilipinas noon ay isa sa pinakamalakas na pwersang militar sa Asya. At kinikilala pa tayo sa buong mundo dahil sa mga advanced na gamit pang militar. Kung tutuusin, kung nagtuloy-tuloy lang sana ang programa na ito ng dating Pangulong Marcos, ay malamang isa na tayo sa kinikilalang superpower sa buong mundo. Nasayang lang at nahinto ang programa. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong kagaya nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Balikan natin ang mga taon o tinatawag na Golden Age ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986 sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand P. Marcos. Ang Pilipinas ay dating nagmamay-ari ng isa sa pinakamalakas na pwersang militar sa Asya na maaari sanang maipagmalaki ng bawat isa ngayon. Ang Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army ay ang pinakamalakas na military force ng Pilipinas noong Administrasyong Marcos. Mula nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991 na kung saan ang karamihan sa mga fighter jets at iba pang mga eroplano ng Philippine Air Force ay nawasak. Ang airspace ng Pilipinas ay nakatiwangwang at napabayaan na rin. Ito ang mga pangunahing kagamitang pangmilitar ng Pilipinas sa panahon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ang Philippine Navy ay mayroong 4 na high-endurance cutter na armado ng mga artillery, malalakas at mabibigat na baril. Lahat ng 4 na iyon ay nabili noong 1976 at na-deploy sa mga baybayin ng Pilipinas. Ang BRP Andres Bonifacio, BRP Gregorio del Pilar, BRP Diego Silang at BRP Francisco Daguhoy. Nakakuha din ng 3 destroyer escorts sa panahon ng pamamahala ni Pangulong Marcos, ang BRP Rahala Candula, BRP Dato Calanchao at BRP Dato Sikatuna. Ang Dato Maricudo ay isang 56-meter na corvette na nakuha noong 1976 mula sa Estados Unidos. Ang BRP Dato Maricudo ay nagretiro na mula sa serbisyo noong December 9, 2010. Ang BRP Dato Topas ay isa sa 2 fleet minesweeper sa kasaysayan ng Philippine Navy. Ang isa pa ay ang RPS Samar na nagretiro bago makuha ang BRP Dato Topas. Walang malinaw na impormasyon tungkol sa naging kapalaran ng BRP Dato Topas pagkatapos ng EDSA Revolution. May 2 submarine chasers boats ang nakuha pa noon ng panahon ni Pangulong Marcos, ang BRP Nueva Vizcaya at ang BRP Negros Oriental na nakuha noong 1968 at 1976. Ito ay mga high-speed patrol boats na may kakayahang habulin at sirain at wasakin ang isang submarine. Mayroon pang 2 coastal minesweeper na nakuha at ginamit noong panahon ng Pangulong Marcos, ang RPS Zambales at RPS Zamboanga del Norte. Parehong nakuha ito noong 1979. 2 minesweepers naman ang nakuha ng Navy at inilagay sa aktibong serbisyo noong 1979, ang RPS Davao del Norte at RPS Davao del Sur. Mula 1969 hanggang 1978, nakakuha ang Philippine Navy ng hindi bababa sa 26 na amphibious attack at supporting vessels na iba't ibang sukat. At ang ilan sa mga ito ay nasa aktibong serbisyo ng militar hanggang ngayon. Ang Philippine Navy ay mayroong isang hospital ship na nakuha noong 1975, ang RPS Hospital ng Tulungan. Walang impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyari sa barkong ito. Ang BRP Mactan naman ay ang supply ship ng Philippine Navy.
Ito ay ginagamit noon sa paghahatid ng mga supply, lalo na sa mga nasalanta ng kalamidad at paghatid ng mga kagamitan. Ito ay nakuha noong March 1972 at nagretiro mula sa serbisyo noong 2001. Mayroon pang isang repair ship, ang Philippine Navy, na nakuha noong 1999 at na-decommission noong June 2001. Kasama pa ang mga hindi natukoy na bilang ng mga tugboats at ang mga maliit na patrol crafts ay nakuha din sa panahon ni Pangulong Marcos. Narito naman ang mga kagamitan pangmilitar ng Philippine Air Force. Ang airspace ng Pilipinas ay protektado noon ng Philippine Air Force noong panahon ni Pangulong Marcos. Ito ay mayroong 35 na unit ng Bot F-8 Crusader at 37 na unit ng Northrop F-5 Freedom Fighter. Karamihan sa mga fighter jets na ito ay nawasak sa pagsabog ng Mount Pinatubo noon at hindi na napalitan ng mga sumunod na administrasyon. Sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Ninoy Aquino ay nakakuha ito ng 12 unit ng FA-50 fighter jets mula sa South Korea. Bukod sa mga nabanggit na mga eskwadron na gamit pandigma at bilang ng fighters at attack helicopters, trainer at mga cargo jets ay nakuha mula lahat mula 1966 hanggang 1988. Ang Philippine Army naman ay may isang secret program na gumawa ng isang lokal na missile at tinawag na Bongbong 1. Ang ulat na ito ay nagsabing ang Santa Clara Missile Program ay matagumpay na na-testing ng 37 beses sa Caballo Islands. Ang programa ay nasira at hindi kailanman nagamit sa aktibong serbisyo nang matanggal sa pagkapangulo si Pangulong Marcos. Ang missile program ng pamahalaang Marcos noon ay nabuo na, habang ang China ay nag-uumpisa pa lamang gawin ang unang missile program nito. Ang Philippine Army ay kabilang sa pinakamalakas at pinakamaraming modernong kagamitan sa Asya sa panahon ng pamamahala ni Pangulong Marcos. Ang isa pang hindi natukoy sa ulat na may plano na noon si Pangulong Marcos na magkaroon ng underground submarine program kasama ang kanyang missile program. Ngunit dahil sa kabuluhan noon sa kanyang mga huling taon, ang programa ay hindi itinuloy bago pa man ito gawin. Ang ilang mga defense at military expert ay napapaisip na lang at nagbumuni-muni na dapat ang pamahalaang Pilipinas pagkatapos matanggal si Pangulong Marcos ay sinuportahan sana ang kanyang hindi natapos na mga proyekto na may kaugnayan sa militar at sana ngayon hindi tayo binubuli ng ating kalapit na bansa at hindi na dapat magdurusa ang bansa ngayon. Sa ngayon ay unti-unti na ng ating kasalukuyang pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik ang lakas militar ng Pilipinas. Unti-unti na ring nakakakuha ang Pilipinas ng makabagong armas militar. Ito ay magagamit ng ating hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas para sa hinaharap at sa mga susunod na henerasyon ay mapapakinabangan pa nila. Ang lakas ng militar ay lakas ng buong bansa. Hanggang dito na lang ang ating talakayan. At muli, hanggang sa susunod pa nating video.